Ana POV. Gaya nga ng sabi ko kahapon, gumising talaga ako ng maaga, para siguraduhin na hindi kami magkikita ngayong araw. Baka kasi makasabay ko na naman yung lalaki na yun, at masira na naman ang araw ko. Pagdating ko sa kumpanya, ay iilan pa lang ang mga empleyado na bumabati sakin. Dahil nga sa sobrang aga kong pumasok. Buti naman ay ako lang mag-isa ang nakasakay sa elevator. Pagdating ko sa tapat ng opisina ko, ay wala pa si Mika. Kaya diretso na akong pumasok sa loob. Usual trabaho na naman ang gagawin ko. Pero kaunti lang naman kasi nga tinapos ko na kahapon. Mas mabuti nang tapusin, para naman sa linggo ay mapasyal ko ang anak ko sa mall, o di kaya ang gusto niya na mag-swimming daw kami. Ilang minuto ng pagbabasa ko ng newsfeed sa phone ko, nang may kumatok sa pintuan. Akala ko si Mika kaya hinayaan ko na lang ito. Pero bigla akong nagulat sa pagbukas nito. Si Gio. Anong ginagawa niya dito? Tatayo na sana ako para itaboy siya. Kaso naunahan na niya ako, nagmadali siyang pumasok, at nilock pa talaga ang pintuan. Kinakabahan talaga ako, pero hindi ko dapat ito ipakita sa kanya. What are you doing here? You should ask my secretary first before you. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang magsalita siya. Wala pa ang sekretarya mo. What do you need? Say it, marami pa akong trabaho. Pagsisinungaling ko sa kanya, para tuluyan ng lumaya sa harapan ko. Ayaw ko kasi ng gulo. Can we talk? Bakit ba sa simpleng tanong niya, ay malakas ang impact neto sakin? Ano pa bang gusto niyang pag-usapan namin? Hindi ba siya nahihiya sa ginagawa niya? May asawa na siya, pero heto pa rin gustong makipag-usap sakin. About what, Mr. El Greco? Kung tungkol sa kumpanya, you speak to Zeus, hindi sakin. About our son Ana. Bigla akong namutla sa sinabi niya. Nagtama ang mga mata namin, at kita ko sa kanyang mukha na naghihintay siya sa isasagot ko. Wait, our son. Tumawa muna ako ng mapait. Pero ang totoo wala talaga akong naiisip na isasagot. Wala na blanko talaga ako. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ramdam na ramdam ko ito. Nagtutubig na rin ng kaunti ang palad at noo ko, kahit pa malakas ang binubugang lamig ng aircon sa opisina ko. Yes, alam kong may anak tayo. Nagbunga ang pagmamahalan natin. Mas dumoble ang kaba ko sa narinig ko, na sinabi niyang pagmamahalan. Pagmamahalan ba ang tinatawag niya doon sa nangyari sa amin? How insane! Wow! Really? You called that pagmamahalan? Seriously, Mr. El Greco? Now tell me, saang banda doon ang pagmamahalan natin? Siguro sa akin mayroon. Pero sa'yo saang banda ba? Let's just recall our past. Ilang days lang tayo noon naging okay. Pero ilang araw lang parang wala lang. Parang hangin na lang ako sa paningin mo. Hindi lang basta-basta hangin, dahil hindi ka nagpapakita, iniiwasan mo ako. So tell me, saan banda doon Gio, for sake? And you are engaged. Please calm down Ana. Please. You don't know what I'm going through young lady. Don't call me young lady. Baka nakakalimutan mo kung sino na ako ngayon Gio. Listen. Hinawakan niya ang magkabilang braso ko, at tinulak niya ako sa dingding, habang hawak-hawak pa rin ang braso ko. Nararamdaman ko na parang bumabaon na ang mga kuko niya sa braso ko, pero hindi ako nagpa-apekto dahil mas masakit ang ginawa niya sa akin noon. Look at me Ana. Hindi ko siya nilingon, dahil ayaw kong makita niya ang nabubuong luha sa mga mata ko. Just look at me. Binitawan niya ang mga braso ko, at sinuntok niya ang pader. Mas nagulat ako sa ginawa niya, at sa nakikitang reaksyon ng mukha niya. May dugo na rin ang kamao niya. Madilim ang mukha at halatang galit na galit. Mas nilakasan ko ang loob ko, kaya hindi ako bumawi ng tingin sa kanya. Listen. Alam kong nagkamali ako. Binaliwala kita. Please just listen first, okay? Bigla nag-iba ang tono ng pananalita niya, kaya ganoon pa rin ako nakatingin lang sa kanya. Kahit nakikita niya tumutulo ang luha ko, hindi pa rin ako bumitiw sa pagkakatitig sa kanya. Isang araw nakita ko kayong magkasama ni Lucas sa mall. Yeah, I was there too. Sinundan ko na lang kayo, dahil nagtaka ako bakit magkasama kayo. Hanggang sa pumunta kayo sa restaurant. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan ninyo. Wala talaga akong ideya. Sa una kita ko ang mukha ni Lucas nagagalit sa'yo.
Mas dumoble ang kaba ko nang umiyak ka na, at lumapit si Lucas sa'yo para yakapin ka. Sobrang sakit Ana nang makita kayo ng ganoon. Gusto ko sanang lumapit para kumpirmahin kung ano ang namamagitan sa inyo. Pero pinigilan ko ang sarili ko. I saw his face. His face changed na parang binagsakan ng problema ng buong mundo. Hindi rin ako kumibo at nagpatuloy lang sa pakikinig sa kanya. The second thing you do is may pinakita ka kay Lucas. Then I saw you smiling. Ganoon din si Lucas. Para makumpirma ang mga naiisip ko, one day ay pumunta ako sa maid's room nyo. I was looking for your bag. When I find it, I opened your bag, and I saw a picture. I read it carefully. Kaya inisip ko kaagad na you are pregnant with Lucas. Na kaya pala magkasama kayo sa mall. When I found out that you're pregnant, yun ang pambabaliwala ko sa'yo. Because I thought you cheated on me. Pinagdadalawa mo kami ni Lucas. But I was wrong. Lucas told me everything that day, na pinaalis kayo sa lugar na yon. At kagagawan din ito ng papa ko. Wala akong kinalaman doon. Matapos ang encuentro namin ni Lucas, ay dumiretso kami kaagad sa inyo. Hindi ko na kayo naabutan. Ang totoo, matagal ko nang alam na sa barangay sitio ka nakatira. Hindi ko sinabi sa'yo na kami ang may-ari ng lupang iyon. Kaya pinatigil ko muna ang pagpapaalis sa mga tao doon. Dahil nga nandoon ka, nag-isip muna ako kung ano ang magandang gawin sa mga taong nakatira doon. Dahil ayaw ko rin silang mawala ng tahanan kagaya mo. Mula nang makilala kita nagbago ang lahat sa akin Ana. Hinanap ko kayo Ana kayong mag-ina ko. Tanging si Zeus at Aliyah lang ang nahanap ng private investigator ko. Nang mahanap niya ang kapatid mo, ay pinasubaybayin ko na talaga sila. Kaso wala talagang makuhang impormasyon ng private investigator. Ni walang ikaw na lumalabas, o makita man lang nakasama mo ang mga kapatid mo. Hindi rin ako sumuko sa paghahanap sa iyo Ana. Dahil sa maling akala mo, ikaw mismo ang nagpalayo sa amin. Alam mo bang tiniis ko Gio? Tiniis ko ang pambabaliwala mo. Alam mo nang malaman ko na buntis ako sobrang saya ko, dahil magkaka-baby na tayo. Pero may halong takot akong nararamdaman, na baka hindi mo tanggapin ang bata. Lalo na pag malaman ng papa mo, dahil isang katulong lang naman ako, kaya tinago ko lang muna sa'yo. Sadyang mapaglaro lang talaga ang tadhana, dahil unang nalaman ni Lucas. Sa ganoon sitwasyon pa talaga nang makita mo kami. Panipig. Kahit sobrang sakit na gawa ko paring magsalita sa harapan niya. Kahit gusto na ng mga paa ko maglupaypay sa sahig, pinipigilan ko talaga. Ayaw kong ipakita sa kanya na mahina ako. Ang mas malala dahil nagbanta ang ama mo samin. Nakita ko din ang ama mo sa lugar na yun, pinagmamasdan kami ng mga kapatid ko habang pinaghahadges, sinisira ang mga gamit namin. Wala talaga akong ideya bakit nandoon ang ama mo. Hindi ko na rin alam ang mga sumunod na nangyari, dahil nawala na ako ng malay. Nang magising ako, doon ko lang nalaman na kayo pala ang may-ari ng lupa. I'm sorry Ana. Please patawarin mo ako. I heard a little sob from him. Hindi pa rin ako kumibo, at pinakinggan lang ang mga sinasabi niya. Alam ko nagkamali ako. Aaminin ko sa'yo naging duwag ako. Naduwag ako kung paano ko haharapin ang problema nang makita ko kayong magkasama. It's just, natatakot talaga ako. Kaya handa akong pagbayaran lahat. Huwag lang kayo ulit mawawala sakin. Kayo ng anak ko. Nakita ko ang mukha niyang nagmamakaawa, at puno na ng luha ang buong mukha niya. Akmang luluhod na siya, pero pinigilan ko ito. Bahala na kung ano ang matatawag sa akin, isang marupok. Pero tao lang naman kami nagkakamali rin. Ito naman talaga ang gusto ko, ang malaman ang totoo. Sa mga sinabi niya sa akin nalulungkot din ako, dahil nang ulila din siya sa paghahanap sa amin. At ang tanging ginagawa ko ay ang magtago sa kanya. Please Gio, don't do that. You don't need to do that. Nagkatinginan kaming dalawa. Dinampi ni Gio ang kanyang daliri sa labi ko. Hindi rin ako gumalaw dahil sa posisyon naming dalawa. Isang dangkal na lang ang lapit namin sa isa't isa. Forgive me for all the things I've done to you. Not only you pati na rin sa pamilya mo. Lahat gagawin ko bumalik ka lang sakin. Please Ana. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya, at niyakap ko na agad siya. Sobrang sakit lang talaga isipin sa mga nangyari sa amin.
Kung parehas lang kami magmamatigasan, wala talagang mangyayaring maganda. I forgive you Gio, hinalikan ko kaagad siya at tumugon din siya sa ginawa ko. Mapupusok na mga halik, ang mga kamay niyang naglalakbay papuntang likuran ko. Pero namulat ang ulirat ko nang maalala na may asawa na pala siya. Kaya tinulak ko siya ng malakas. I'm sorry, hindi ko dapat ginawa yun. Why? Alam natin pareho na mahal pa natin ang isa't isa. Mali ito Gio, ayaw kong makasira ng relasyon. At mas lalong ayaw kong maging kabit. But he chuckled. Halos mamatla ako sa pagtawa niya. Ano naman kaya ang nakakatawa sa sinabi ko? Bakit ka tumatawa dyan? Pinaglalaroan mo ba ako? No. Who told you that I was married? Di ba engaged na kayo dati, at magpapakasal na kayo ni Althea that time? It's not true. Plano ni Papa ang lahat. Pero, look at me babe. Hindi na ako papayag na may mangyaring masama, para mawala ulit kayo sakin. Hindi na ako papayag pa. Ngayon nandito na kayo lahat, gagawin ko mabuo lang ang pamilya natin. I love you Ana, kayo ng anak ko. Akmang hahalikan na niya ako, pinigilan ko siya. Kahit na malinaw na ang lahat samin, ayaw ko munang pumasok uli sa panibagong relasyon. Just give me time Gio. Hindi pa ako ready. I hope you'll understand. Rinig ko ang pagbuntong hininga niya. Natatakot man ako sa anong magiging reaksyon niya, pero hindi ko pinahalata sa kanya. Nasasaktan ako, kaso ayaw kong magpadala agad. Gusto ko kapag okay na ang lahat, doon na ako babalik sa kanya. It's okay. I will not force you. I'm willing to wait sweetie. Thank you Gio. Wala akong pinagsisihan sa ginawa ko ngayon. Wala eh. Mahal na mahal ko talaga siya. Siya lahat ang una ko. Unang pag-ibig, unang halik lahat-lahat. Ganoon talaga siguro pag mahal na mahal mo ang isang tao. Kahit masakit ang mga nangyari sa inyo, mapapatawad mo siya. Lalo na kung pareho lang kayong biktima. I still can't believe we're now okay. I've been really thinking about what happened to us. Halos mag-alas 12 na ng umaga, ay heto pa rin ako bukang-buka ang mata. Hindi pa dalawin ng antok. Sumagi tuloy sa isip ko ang mga kapatid ko, lalo na si Dale. How can I tell them about what happened between me and Gio? Alangan naman maglihim ulit ako sa kanila, kagaya dati na nilihim ko na may namamagitan sa amin ni Gio. Sa darating na linggo na lang. Kung makakapunta sila dito, i-text ko na lang sila ngayon, para bukas ay mabasa nila ito. Ako, are you free this coming weekend? Let's go out. Palagi kasing nagyayaya si Giovanni. I have something to tell. It's important. So, I'm expecting you to come. Zeus, sure. This Sunday naman matatapos ang business trip ko. Send me the location and time, para diretso na ako. Aliyah, gusto ko rin yan. Mag-relax naman tayo. Saan naman? Teka, ask my pamangkin kung ano gusto niyang pasalubong. Thanks. Me, sa Bantayan Island na lang. Maaga kaming pupunta doon para masulit ni Giovanni. Zeus, okay. Aliyah, nice place. Okay ate. Siya, matutulog na sana ako nang tumunog ang cellphone ko. Si Gio tumatawag sa ganitong oras, gising pa pala siya. Hello, hey, I just wondering you know, I just want. Ano na naman kaya ang problema niya? Hindi makapagsalita ng diretso. Gusto mo bang sumama this weekend? Pagyayaya ko sa kanya. I guess it's time for him to meet you. As he grows older he asks you more. If it's okay with you. Yeah, of course, sure. Saan? Anong oras? Hindi ba mabibigla ang big boy ko? Hey calm down. Tumawa ako ng kaunti. Rinig naman niya ang tawa ko, kaya napatawa na rin siya. I could feel his tension and excitement. I know how hard this para sa aming lahat. But this is only for my son. I don't want to be selfish. Now that I know what he did. All the sacrifices he made for us. Sa Bantayan Island, maaga kami pupunta para naman mas ulit niya ang weekend. And don't worry hindi yun mabibigla. Palagi kang ang hinahanap. Thanks God. What if kung sunduin ko na lang kayo? Please. I don't accept no. Fine. Basta sunduin mo kami ng maaga. I'll text you the address okay? Sure.
Walang bawian na ha. Oo naman. Ayaw kong malungkot ang baby ko. Alam ko magiging masaya si Giovanni pag makilala na niya ang papa niya. Ang problema ko na lang ay ang mga kapatid ko. Hindi ko lang muna tinawagan si Dale, dahil mas hindi ako makakakilos kung nandoon din siya. Gusto ko maging masaya si Jova ngayong linggo. What about me? Malungkot din ako. Gio, halos pabulong ko na lang na sinabi. It's okay. Hindi naman ako nagmamadali. Basta gagawin ko ang lahat, Ana. Matulog na lang tayo at may pasok pa tayo. Rinig ko ang pagbuntong hininga niya. Good night. Good night, sweetie. Umagang-umaga ay heto ngayon si Giovanni naglalambing. Ayaw daw niya mag-isa sa bahay. Kasi daw namimiss niya ako. Kaya iinutos ko na lang kay Dina na asikasuhin na lang si Giovanni, at isasama ko na lamang sa opisina. Hop in, baby. Paalis na kami ngayon patungo sa company. Dahil sa kakulitan at hindi mabola, ay sinama ko na lang talaga si Giovanni. Medyo naawa na kasi ako sa kanya, lalo na pag pinapatulas niya ang kanyang bibig. Kuhang-kuha talaga sa kanyang papa. Speaking of Gio, medyo may pangamba ako ng kaunti sa darating na linggo. I hope everything will be okay. Alam ko naman sa lahat ng desisyon ko ay suportado nila ako. I just hope my decision was right. Good morning, ma'am. Bati sakin ni Kuyang Guardia, pero ang tingin ay nasa anak ko. Hindi ko na lang pinansin pa, medyo nasasanay na kasi ako, na halos lahat pag napapatingin sa anak ko ganoon lahat ng reaksyon nila. Who knows? Sikat lang talaga ang ama ng anak ko, kaya lahat nagtataka. Kahit sa pagpasok lahat ng empleyadong madaanan namin, ay ganoon din ang reaksyon. May narinig nga ako kanina na kahawig daw ni Giovanni si Gio El Greco. Pero hindi na ako nag-aksaya pa, para lingunin kung sino ang nagsabi. All employees here in our company walang may nakakaalam, kung sino ang ama ng anak ko, hindi naman rin ako sumagot sa media that day, na pinakilala na kami sa publiko. Malapit na kami sa pintuan ng opisina ko, kita ko naman ang mukha ni Mika ng ngiting-ngiti, kahit malayo pa ito. Mika is nice kahit mahiyain siya, alam ko na mabait na bata ito. Good morning, Miss Anna. Good morning, little one. Ang gwapo mo naman. Anong name mo? Hello po, ate beautiful. I'm Giovanni po. How about you po? Ay, itong bata galing mang-joke. I'm Mika. You can call me Ate Mika. Okay po, Ate Mika. You know what, Ate Mika? Bagay kayo ng tito Daddy Zeus ko. Ay, itong bata pasaway, at kung ano-anong lumalabas sa bibig. Nako, pasensya ka na, Mika. Ewan ko bang bata ito at alam na niya ang ganyan. Ang cute mo talaga. Okay lang po, Miss Anna. Sige, pasok na kami. At baka may masabi na naman itong bata. Tawa naming dalawa sa kakulitan ni Giovanni. Pagpasok namin, tumakbo si Giovanni papuntang sofa at umupo, habang lumulundag-lundag ang puwetan sa sofa. Wow! Mommy, so nice naman your office. You like it. Tito Daddy mo ang nag-design ng office ni Mama. Ang galing talaga ng Tito Daddy ko. Kaya idol ko talaga siya. Pag big na ako, Mommy, ganoon din ang kukunin ko to build a house, buildings and many more. Napaka-bibo na naman niya. At umaandar na naman ang imahinasyon. Habang pinapanood ko ang anak ko, sa paglalaro ng kanyang mga laruan na dinala niya, napalingon din ako sa kabilang lamesa nang makita ko na may tumatawag. Naka-silent pala ito. And guess who? Ang daming tawag ni Gio. My heart beats so fast sa daming missed call. Ano na naman kaya ang problema ng lalaking ito? Kung makatawag, ilang minuto lang ay nagring ulit. Kaya sinagot ko na lang. Hey, are you okay? I've been calling you so many times. Thank God, you answered my call. Sa tono ng pananalita niya ay tila nakukuryenti ang buong katawan ko. I feel butterflies in my stomach. Are you there? Yeah. Okay lang ako. Kasama ko kasi si Giovanni, medyo na busy lang ng kaunti. Really? I wish I was there. Ano ka ba? It's okay, Gio. At saka ilang days na lang. You will meet your son. Okay. Okay. Oh, I really need to go. I have a meeting. Hinihintay na kasi ako nila. Tinawagan lang kita. Hindi kasi ako mapakali. Okay. Bye. Pwede niya naman ako e-text o tawagan mamaya, pagkatapos nag-meeting niya. Pero ang totoo, kinikilig ako.
Pinipigilan ko lang talaga ang saya sa dibdib ko. Gustong gusto ko ngayon tumili. Kaso nandito si Giovanni, baka magtanong na naman. Mausisa pa naman itong bata na ta. Okay, bye sweetheart. Pangmalakasan talaga ang dating sakin yang mga endearment call niya. Nakakabuhay ng puso. Mas doble ang kalabog. Pero pag si Dale ang tumatawag sakin ng baby, babe, wala talaga akong maramdaman. Kahit isang beses na halikan na niya ako, wala eh. Walang effect. Kay Gio lang talaga may epekto. Matapos ang trabaho ko, ay dumiretso kami ni Giovanni sa mall. Nag-request kasi siyang kumain sa fast food. Ang paborito niyang kainan Jollibee. Matagal na rin kasi na hindi ko nalalabas ang anak ko. Kaya nag-promise talaga ako sa sarili ko, na pag may free ako I should go out with my big boy. Kahit busy palagi sa trabaho, dapat di makaapekto ang relasyon namin ng anak ko. Ayaw ko na matulad siya sa papa niya, na palaging busy ang magulang. Life is short, spend it with people who make you laugh and feel loved. Pero paano naman ang love life ko? Pauwi na sana kami nang may tumawag sakin, tinitigan ko muna ito ng maigi, Lucas, hey. Hindi kita nakilala, ang laking pinagbago mo ha. Masaya talaga ako nang makita ko siya ulit. Napakabait kasi ni Lucas. Isa din siya sa mga taong nagtapat sakin, pero bilang kaibigan ni Gio, ay nirespeto ako niya, at ang relasyon namin ni Gio, kahit panandalian lang yun. Ikaw talaga ang hindi ko nakilala. Nakilala lang kita dahil sa kasama mo. Oo nga pala, kasama ko si Giovanni. Hey buddy, I'm your Tito Lucas, a friend of your daddy. Nakita ko naman ang pagbilog ng mata ni Giovanni, nang binanggit ni Lucas ang daddy niya. Really po, where is my dad? Sabi kasi ni mommy, daddy is always busy, kaya hindi niya kami nadadalaw. Biglang nagbago naman ang kanyang reaksyon. Kaya sinenyasan ko na lang si Lucas. Buti naman ay nakaintindi ito. Yes buddy, need kasi ng daddy mo mag-work para sa future mo. But soon I think makikita mo na siya. Nawala naman ang lungkot sa mukha niya sa sinabi ni Lucas, at dahil doon ay napanatag ang loob ko. Napagkwentuhan namin ni Lucas sandali ang buhay namin, gaya ng dati ay single pa din ito ngayon. Pinagtataka ko nga mabait naman si Lucas, sweet naman, mapagbiro, yung hindi ka may ilang pakisamahan siya, at madaling pakibagayan. Hindi ka pa rin nagbabago Lucas. Tell me, bakit naman isa talaga wala kang may nagugustuhan? Meron naman kaso wala eh. Wala akong nararamdaman kagaya no dati sayo. Ewan ko, siguro wala pa talaga ang babaeng para sakin. Naalala ko tuloy ang dati samin. He confessed that he likes me. Pero dahil sa kaibigan niya si Gio, ay nirespeto niya ang namamagitan sa amin ni Gio. What about you? I feel na si Gio pa rin. Right. Tumahimik na lang ako. Kahit naman magsalita ako o hindi, ay alam na niya ang sagot ko. I know right. Napakaswerte talaga ni Gio sayo. Nag-init tuloy ang buong katawan ko, lalo na ang mukha ko. Napatawa tuloy siya sa nakita niya. You're blushing, tumawa siya at tumawa na rin ako. Nakwento din niya kung ano ang nangyari kay Gio. Nalaman ko lang naman na halos sirain na ni Gio ang buhay niya, nang mawala kami. Nagpersigi din si Gio sa paghahanap samin. Hindi daw siya tumigil. I'm happy yet I feel sad and guilty. I can see in him that he wants to meet our son. Kaya hindi ko dapat ipagdamot sa kanya ang anak namin. Makalipas ang ilang oras na pag-uusap namin, napagpasyahan na namin umuwi. Masaya naman ako na makita uli si Lucas. Hindi pa rin siya nagbabago. I'm blessed kasi kahit na mahirap lang kami dati, ay hindi niya ako trinato na iba, hanggang ngayon siya pa rin ang mabait na Lucas. I wish na sana mahanap na niya ang tamang babae para sa kanya.